gustong mangialam sa issue ng Taiwan, ang Pilipinas, posisyon ng China mismo, ang inyong sinasabi na tayo nangingialam. Hindi man tayo nangingialam kung i-invade ng China ang Taiwan. Kaya lang, paliwanag po ni Browner, it is inevitable sa atin. Kailangan talaga maganda tayo kasi po, obligasyon mandato ng armed forces ang i-rescue yung 250,000 na mga OFWs doon. Kailangan man, matulog lang tayo para may issue kayo. Napabaya, bangag talaga yung ating presidente, natutulog lang. Habang umaatake yung China sa Taiwan, alimbawa mangyari yon, mababayaan lang ba ng ating gobyerno? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna tayo, mga kababayan. Padala ni Minard Baliwag, tagatan sa Cavite. Kwento ito ng isang presidente at kanyang mga cabinet members. Yung presidente, yung pangalan si Dugong. Para niya, Mr. Maravillas, pangalan pala, may katunog. Katunog lang po, mga kababayan. Pinulong ng presidente, ni President Dugong, yung kanyang mga cabinet members, dahilan sa tindi ng kontrobersya sa korupsyon sa kanyang administrasyon, sumingaw. Sabi ni President Dugong, marahil niya nagtataka kayo kung bakit pinulong ko kayo ngayon. Ito dahil niya sa napag-alaman ko, laganap yung korupsyon. At marahil niya, nagtataka rin kayo kung bakit may hawak akong bola ngayon. Iawag siyang bola na kasing laki ng baseball. Sabi ng isang member ng cabinet na kalbo. Mr. President, ano po yung bola yan? At para saan yan? Sabi ni President Dugong, ito anyang bolang ito ay makapangyarihan. Hindi ito ordinaryong bola. Sabi din ng isang member na cabinet na may bigote, Balbasero, ano ang klaseng hiwaga at kapangyarihan meron niyang bulang yan? Sabi ni President Dugong, ang bulang ito kayang ituro yung mga mapanlinlang at mga taong korap. Madaling sabi, mga masasamang tao. Tanong naman ng isang sekretary pa, 3 sekretaris, yung isa kalbo, yung isa may bigote, kamukha ni Robin. At saka yung isang sekretary Butanding, kamukha ni Hari. Sabi ng sekretaryeng si Butanding, sa anong paraan, mahal na presidente? Sabi ni President Dugong, itong bola niyang ito para ma-determine kung sino yung korap, mapanlinlang, yung lahat ng masasama. Ibabato ko lang ito dito sa pader. Pag binato ko ito, ang sino man anyang tatamaan ito, pagbalik ng bola, ibig sabihin niya, tinutumbok nito kung sino yung korap. Nagtinginan yung mga members ng cabinet ni President Dugong. So ngayon natin malalaman, sabay balibag ng bato ng bola. Doon sa pader, matik po, pumuelta yung bola, tinamaan sa noo si President Dugong. Tumbok na tumbok. Sabi mo ni President Dugong po, trial muna niya to. Joke lang yun. Tumablada kasi sa kanya, mga kababayan, yung bola, di ibig sabihin siya yung korap. Joke lang daw. Trial. Anyway, joke naman lang po talaga ito. Nagkwento. Amatik na, 200 pesos. Makapangyarihan talaga po yung bola. Natumbo kung sino yung korap. Kasali ka na sa monthly draw. Pag nabunot, yung pangalan ninyo, 5,000. Yung hindi pa mabubunot, qualified sa sa December, grand draw natin, 10,000 pesos yung grand prize natin. Padala mo na lang yung GCash number mo sa Messenger. Yung mga nagtatanong pala, paano makapagpadala ng entry? I-sending ninyo sa aking Messenger. Wag dito sa timeline. Wag sa comment box nitong YouTube. Punta kayo sa Facebook account ko, Dante Maravillas Vlog or Dante Maravillas.
i-messenger ninyo kasi private message ninyo. Kasi pag nabasa na, hindi yan masaya. Kailangan bago sa pandinig ng ating mga kababayan. At kung natuwa kayo sa ating mga lalo na kayo nagpapadala ng mga entries, pakiusap ko naman. Kung di pa kayo subscriber, click subscribe po. Dangan lagi ninyong isi-share yung ating mga videos po para marami tayong mapasaya. Stressful po kasi ang ating mundo ngayon. Napakasama na yung ating mundo. So at least sa pamamagitan ng mga kwentong katatawanan, gumaan yung ating pakiramdam. Yun ang purpose kung bakit nilagay natin yung portion na ito mga kababayan dito sa ating vlogging. Dito na tayo sa seryosong mga kwento natin at nakaka-stress. Lalo na si Atty. Harry Roque na stressful talaga po. May sinasabi na naman po siya ngayon. Ayan kitang-kitang stress sa buka ni Atty. Harry Roque. Parang hindi na po ito natutulog ng maayos. Pero walang kadala-dala. Kung ano-anong pinagdadakdak po. O ito. Nagmumura na naman po. Roque snaps in Cosidats cottage. Yan Nagmumura yung murang ito mga kababayan. Pag bumurang ito yung dialogue ni pananalita ni Maharlika. Kasama niya kasi mga kababayan ngayon si Maharlika. Nakita ko sa isang video, nagluluto yung dalawa. Tapos sabi, bangag. Ngayon, nagmumura na naman po, mga kababayan. Sabay sabing, ibalik ninyo si FPRRD. Hindi po ninyo madadala sa ganyang mga pananalita pagmumura. Kahit magmura kayo magmura araw-araw, hindi siya makakatulong. Bagkos lalong pinapahamak ninyo yung inyong leader. At itong mga actuations ninyo, mga pronouncement ninyo, pagpapakita lang ng desperation. Ibig sabihin, wala na kayong maisip na paraan kundi magmura na lang. Express yung inyong galit. Di ba? Yan sabi rito. Former Duterte spokesperson Harry Roque has launched a fiery tirade from a Cosidats cabin by claiming the government is using the China-Taiwan war tension to cover up what he calls the illegal arrest in surrender of ex-President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Malabo man po yung pananaw ninyo. Yung statement ng ating gobyerno, lalo na po ni General Browner, tungkol sa preparasyon na ginamit ng kaalyado ninyo, barkada ninyong bansa na China, para pagbantaan, ibuli uli ang ating bansa. Sabi ni General Browner, it is just a prudent measure. The guidance was not a response to an imminent threat nor a declaration of heightened alert, but rather a prudent measure to ensure readiness for potential scenarios. These orders focus on preparedness, are rooted on the armed forces' fundamental mandate to protect Filipinos and secure our territory. So anong problema doon sa naging statement Atty. Harry Roque ni General Browner? Tama lang naman yung statement. Tapos sasabihin ninyo, gusto lang i-cover up, nililihis. Ginagamit itong issue para i-cover up yung issue sa pagkaka-aristo ng Interpol, pag-surrender ng gobyerno sa Interpol, and finally sa ICC kay Digong. Malayo po ang mga punto de vista po ninyo. Basta lang kayo may masabi, mima lang. Tama po? Yan ang accusation po ni Atty. Harry Roque. According to Roque, the real agenda behind Browner's statement is to shift public attention away from Duterte's looming ICC trial. Sabi niya, they're using Wartrock as a decoy. The real issue, why you handed over FPRRD to the ICC even before they requested cooperation. Sabay mura, mga kababayan niya, ibalik ninyo si FPRRD, sabi po ni Roque. So ginagamit lang daw na cover para ilihis ang tunay na issue. Malabo pong paniwalaan yung ganyang mga kwento. Bakit man kailangan na i-cover yung pag-surrender ng ating gobyerno sa Interpol kay Digong? Wala man dapat na i-cover. Yang cover up na sinasabi, statement yan ni Amy Marcos na kaalyado na ninyo. Nagpapapansin lang sa pamamagitan ng Senate investigation niya na
binoykot ng mga cabinet secretaries at minasama ni Bato, Bongo, Amy Marcos at ni Alan Peter Cayetano na mga kaalyado ninyo. Yung unang hearing po, 6 hours na nagtanong, hindi pa ba sapat yun? O ngayon, pinasumpe na yung mga opisyal, di pa sumpe na ninyo. Sabi nga natin, nung panahon ni Digong, sa investigation ng committee ni Gordon sa Farmally, ganun din nag-invoke ng executive privilege yung administrasyon ni Digong, si Digong mismo. Nung panahon ng amo mo, tama, ngayon mali. Saan ka pulutin niya na uri ng mga argumento ninyo? Pag pabor sa inyo, tama. Pag hindi pabor, mali na. You see? So sabi pa dito sa balita ng abogado.com, Roque also echoed Beijing's narrative by reiterating the Philippines' official One China policy. Thus, the country has no business getting involved in Taiwan. Sa isip lang ninyo naman yan na gustong mangialam sa issue ng Taiwan. Ang Pilipinas, posisyon ng China mismo ang inyong sinasabi na tayo nangingialam. Hindi man tayo nangingialam kung i-invade ng China ang Taiwan. Kaya lang, paliwanag po ni Browner, it is inevitable sa atin. Kailangan talaga maganda tayo kasi po, obligasyon mandato ng armed forces ang i-rescue yung 250,000 na mga OFWs doon. Kailangan man, matulog lang tayo para may issue kayo. Napabaya, bangag talaga yung ating presidente, natutulog lang. Habang umaatake yung China sa Taiwan, alimbawa mangyari yon, mababayaan lang ba ng ating gobyerno? Hindi po maaari ang ganon. Gagalaw at gagalaw po tayo. Tulad ng ating ginagawa, this is a normal assignment ng armed forces, di ba? Doon sa conflict sa Middle East, ganun din yung ating ginawa. Kailangan mag-mobilize tayo para i-secure yung ating mga kababayan. That is part of the mandate ng ating armed forces. Ito yung paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Call for Taiwan invasion preps. No cause for alarm anya. Bakit? Parte lang anya ito ng paganda that we as a country should be put into. The Executive Secretary noted that while the Philippines has been preparing for the possibility of an invasion, it is not certain whether such an event would occur. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all. Ang importante sa atin, hindi tayo natutulog sa pansitan. Naintindihan mo na, Harry Roque, basta lang kayo makadaldal. Kung ano yung narrative kasi ng China, mga propaganda nila, sinasabing nangingialam tayo, ibaliktad po, ang totoo yan. Ang totoo niyan, sila yung nangingialam dito sa atin. Pati nga yung ating armed forces, in-infiltrate na. Yan, sabi ni Browner, Communist China is already conducting United Front works in our country. They are already infiltrating our institutions, our schools, our businesses, our churches, even our ranks in the military. It is very important that we prepare, sabi po ni Browner. As a member as members of the armed forces of the Philippines, we should have the mentality that we are already at war. Part of the soldiers' job would be to rescue 250,000 Filipinos working in Taiwan. It is very important that we prepare for any eventuality. Browner alleged that Communist China is already conducting United Front works in our country. They are already infiltrating our institutions, our schools, our businesses, our churches, even our ranks in the military. He said without giving details. He said the Philippines was also experiencing cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. Yung political warfare kasama doon yung mga kaalyado ng China rito, mga pro-China politicians. That is the political warfare. Kaya itong mga statement ni Harry Roque, hindi na tayo nagtataka kung bakit ang narrative niya katulad ng parehas ng narrative ng China mismo. Huwag kami, Atty. Harry Roque. O ngayon, dahil sa mga arrest, sa mga Chinese
suspected criminals involved sa mga criminal activities dito, gumanti yung China. May 3 mga Filipino mga kababayan ang inarrest din sa China. Ito na mga kababayan yung reaksyon ng gobyerno. DFA calls on China to ensure rights, due process of Filipinos arrested for alleged spying. 2 days ago kasi po, inaristo ng NBI, NCR ang 12 na mga Chinese nationals sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa City dahil sa illegal possession of firearms. Kabilang sa mga nakuhang gamit ang mga pistol, ammo, taser, tactical gear at ID. Noong mga nakaraang buwan, several Chinese yung mga nahuli po sa paniniktik dito sa atin. Kaya ngayon, tulad ng sinabi po ni General Browner, matindi yung ginagawang mga activities ng China rito. Ini-infiltrate lahat, tinitiktikan po tayo. Kaya gumanti ngayon. May 3 Pinoy din ang hinuli kahapon sa China. Inakusahang naniniktik din mga kababayan. Yan Siguradong gumaganti sila kasi noong January, at least 5 Chinese nationals were arrested on suspicion of espionage in January and another 2 in February by Philippine authorities. On Wednesday, the National Bureau of Investigation said 12 Chinese nationals were arrested in raids on 3 places in exclusive subdivision in Muntinlupa City. The NBI agencies 5 pistols, ito na nga nang sinabi natin, tactical knives, kitchen knife, handcuffs, etc. etc. Kaya ngayon, gumaganti po, malinaw, 3 Pinoy man ang inuli dahil sa sabi, naniniktik sa kanila. Kaya nanawagan po yung ating Department of Foreign Affairs on China to ensure rights, due process of Filipinos arrested for alleged spying. So sabi po ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza, nag-reach out na sila to Beijing to ensure that the allegations are tried with due process in full respect to the rights of the said Filipinos in accordance with domestic law and the Philippine-China Consular Agreement. Kahapon, kinonfirm ng China's Foreign Ministry that it arrested 3 Filipinos after they were accused of spying for the Philippine Intelligence Agency. Go Jiakon, spokesman for the ministry, said that the arrest of the said individuals who the Chinese Embassy in Manila confirmed as residents of Palawan came after the Philippines supposedly concocted a series of so-called Chinese spy cases. Both Go and the embassy did not provide the identity of the arrested Filipinos, but according to China's state-run media Global Times, they were identified as David Cervantes, Albert Indencia, and Natalie Plisardo. Ang sabi ng Global Times, si Cervantes is a long-term resident of China. He was detained after he was found repeatedly loitering near military facilities daw, prompting Chinese authorities to raise suspicions. Indencia and Plisardo were also alleged to be working alongside Cervantes for a member of the Philippine Intelligence Service, sabi po ng Chinese media. Ngayon, in early March, the provincial government of Palawan reported that 3 of its residents were arrested in December last year by Chinese authorities for alleged espionage. According to Palawan Provincial Government Board member Ryan Maminta, 2 of those arrested were former scholars of the Hainan Government Scholarship Program in China. So makikita ninyo mga kababayan yung pattern. Gumaganti po ang China sa ating mga ginagawa rito. Ang gustong mangyari nila, yung kanilang paniniktik dito mga kababayan, mga criminal activities nila. Wag lang tayong gumalaw. Pabayaan lang sila na infiltrate tayo. Kasi pag ganon ang gagawin natin, gagantian tayo. Yung mga Filipino din na nandun sa China, aarestuhin nila at akusahan na mga tiktik din. Ganon katindi po ang pag-ugali ng China. So paano tayo magtitiwala po sa mga Chinese? Sa ganong mga ginagawa nilang mga activity sa atin. Dumala ito po during the previous administration. Namihasa po sila. Ngayon na nagre-react po tayo, nagagalit sila, ginagantian po tayo. Huwag tayong pasusupil sa kanila pong mga ginagawa. Manindigan tayo rito. Ipaglaban ang ating sovereignty.
At tayo mga kababayan naniniwala na itong kaso sa tatlong mga Pilipino po, paganti lang po, ginagawan po ng kaso para baliktarin po tayo. Tayo na ngayon yung naniniktik. Ba't namin pa titiktikan sila? Wala man tayong interes sa mainland China. Ang interes lang po natin dito sa West Philippine Sea. Sumalinaw po na gawa-gawa po nila para sa mga propaganda to weaken our resolve, mga kababayan. Ganoon ang strategy po ng China.